Noong nakaraang COC filing, dumagsa ang mga party list na gustong magkaroon ng kinatawan sa Kamara. Pero ang puna na isang grupo, tila naaabuso ang party list system na nilalahukan din ng mga political family. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Party list group ng mga bombero, vendor, solo parents, motorista, construction workers. Ilan lamang yan sa mga dumagsa para maghain sa COMELEC ng kanilang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination para sa kanilang mga napiling nominees. Meron ding party list na may kaugnayan sa mga kilalang politiko at maging sa political party. 63 upuan kasi sa Kamara ang mapupunta sa party list groups, katumbas ng 20% ng kinatawan ng House of Representatives, alinsunod sa Party List System Act. Ang party list representative ay kapantay ng mga kongresista na hinahalal sa bawat distrito sa bansa. Ang party list system ay mekanismo para magkaroon ng kinatawan ang mga marginalized at underrepresented na sektor sa pagpapanday ng mga batas. Pero sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Atong Paglaom versus COMELEC, hindi na lang ito ang mga grupong pwedeng bumuo ng party list groups. Kung titingnan natin yung deliberations ng mga gumawa o ng framers ng ating 1987 Constitution, hindi naman nila intensyon na gawin siyang exclusive to marginalized and underrepresented sectors. Yung intensyon nila ay i-open up talaga siya sa mas maraming grupo na gustong makilahok sa party list system. Paliwanag ng Lente, hindi kasi kailangang bahagi ka ng sektor na kinakatawan mo. Halimbawa, pwede kang kumatawan sa mga magsasaka kahit hindi ka naman talaga magsasaka. Yan din yung kaso na yun ang sinabi ng ating Supreme Court na you don't have to be a member of the sector that you want to represent as a party list in the House of Representatives. Kailangan lang or okay lang na advocate ka or supporter ng sector. So, hindi kailangan maging member. Ang isang party list organization maaaring magkaroon ng tig-iisang kinatawan sa Kamara sa oras na nakakuha ng 2% ng kabuang boto ng party list. Maaaring magkaroon ng dagdag na upuan kung higit sa 2% ang nakuhang boto. May sinusunod na formula para rito alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Pero hanggang maximum na 3 upuan lang ang pwedeng makamit ng bawat party list group. Sa pagsilip ng GMA Integrated News Research sa mga nakaupo ngayong party list, pinakamarami ang mga regional at provincial party list groups o yung mga kinakatawan ang ilang mga lalawigan. Sunod dyan ang agricultural sector, mga kooperatiba, sektor na mahihirap, kalusugan, kabataan, senior citizens at iba't ibang grupo ng manggagawa. Pero puna ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE, tila naabuso ang party list system sa bansa. Dahil nakita ito ng mga politiko o mapeperang individual na paraan para mapalawak ang kanilang kapangyarihan. Ang party list, kailangan mo lang ng 2% of the threshold ng mga boto para makakuha ka ng isang pwesto. Kung kontrolado mo ang isang probinsya, may sure ka na naboboto para sa party list mo. Nakita ng ating mga political families, unfortunately, na isa rin yung paraan para magdagdag sila ng pwesto sa House of Representatives natin. Kaya naging ganyan yung trend. Dahil additional seat yun additional resources, additional influence and control sa House. Maging ang COMELEC hindi natutuwa sa kalagayan ng party list system sa bansa, pero hindi simple ang solusyon. Yung buong batas, sana hindi lang amendment, sana i-revise yung buong batas. Madami na tayong lessons at marami na rin sinabi ang ating kataas-taasang hukuman. And at the same time, sana talaga yung magiging party list law natin ay may representation sigurado ang bawat iba't ibang sektor. Dapat ma-define natin ano pa talaga dapat ang lahat ng sectors na meron tayo dapat under the party list system. Pag-introduce tayo ng anti-dynasty prohibition sa party list man lang. Kasi talagang lantaran na pinapasok siya ng mga political dynasties natin at nakikita natin na magkakamag-anak minsan yung ibang mga nominees ng mga party list groups natin. Paalala ng Lente sa mga botante, kilatisin mabuti ang party list group na iboboto, maging ang nominee na iuupo nito sa Kongreso. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.